Some people serve the law from inside the courtroom. Others serve it from inside institutions. May mga kaso tayo sa QC noon na very influential ang mga inimbestigahan ko. Kalaban na. Ending noon, dinismiss ko pa rin sila. Ang daming umaarbor, ang daming nagalit sa akin. Our guest has done both. He's a lawyer, a commissioner, a public servant, and a son of someone who wore the uniform. So you had to bend your principles. No, I did not. I did not. You did not. I did not give in. I dismissed the guy. Parang ang dating hindi ka marunong maisama. Kaya sabi ko nga sa'yo, thankless job to eh. Gagawin mo yung tama, ikaw pa yung mali. Parang, kailan ba naging mali ang paggawa ng tama? Carrying a surname that sounds like a reminder of what public service should always protect. Yun nga lang, ang na-highlight sa trabahong ito, yung pagkakamali ng ibang mga kasamahan nating polis. Pero kung Mali naman talaga. mali naman talaga eh. Totoo naman, mali naman talaga eh. Integrity, discipline, and moral clarity. Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Akala ng iba, posturing, hindi ito eh. Talagang... Mapogi, akala ng iba. Pare, No? pogi na ako. Ang nalalim na hugot ko, pare, dekada na akong ganito, lumaki akong ganito. But behind the titles, the learnings, the policies, and the weight of national responsibility is a man shaped by family, duty, service, and the quiet burden of making an institution better. Siguro po, ma-inspire ho sana tayo sa mga ganitong kaganapan na nakita ho natin na klaro na meron pong maaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Today, we step away from the noise, controversies, and the uniformed image of authority and understand the thoughts inside the mind of a man at the helm of the National Police Commission. Rafael Calinisan. I would love to be remembered as someone who just tried to do his share. We can't really change everything, pero yung sa sphere of influence mo, pwede mo namang gawin ang mga dapat gawin. Kaya naman. So isipin mo pre, kung lahat ng tao ganun mag-isip. The second row, where public figures become human. Ralph, people know your title. You're a lawyer, CPA, government official. You worked in the private sector and you poured your life in, like you said, sa pleb. You've dedicated your life in making things better. I'd like to leave every title outside the car. And I'm curious about the boy who became the man sitting beside me. Who is Rafael when nobody's watching? Simpleng tao lang yung Rafael eh. Yung Rafael, galing nga yan sa pangalan ng lolo ko. Yung lolo ko, magsasaka lang yun. So, yung asawa nung Rafael, Martha pangalan, father side ko to. Nagbebenta lang ng Singer sewing machine yun. Sa mother side ko, na yung lola ko, na nagpalaki sa akin, na pangalan ay Catalina, labandera lang yun. Nagkaroon ng break yung mga anak nung magsasaka, nagkaroon ng break yung anak ng labandera sa pag-aaral. So, naging pulis silang pareho, yung nanay tatay ko. Tapos yung anak nila, scholar. Simpleng tao lang talaga yung Rafael. At that time, wala pang PNPA, wala pa nun no? PC pa nun. PMA noon. So yung tatay ko, si Roberto L. Calinisan. Nanay ko si PMA. Elena. Hindi, pre, ano yun? Direct commission lang. Sa mata nga ng mga nasa industry, sa mata ng mga police tsaka militar, medyo hindi first class citizen ang non-PMAer during that time. So my father was a direct commission lang. Worked very hard. Rose through the ranks, ano? Yeah, rose through the ranks, naging general. Trabaho na maigi, nagpursige. Nanay ko naman, nurse. So Vietnam War veteran, naging colonel sa health service. So military nurse, police nurse ang nanay ko. So yun, hindi naman sila corrupt. Lumaki ako nakasama, puro NCO, non-commissioned officer, yung mga patrolman. Alam ko yung buhay ng ordinaryong police kasi sinama ko yung tatay ko sa tapon niya sa Mindanao, tapon niya sa kung saan malalayong lugar. Kasama ko puro police. Gets na So gets you ko yung moved buhay. a lot. Yes, I did. My sister, nag-aral lang siya sa ordinaryong school. Huwag na nating pangalanan yun. Ako, nakapag-aral akong Lasal Green Hills through scholarship. Ay, LCH ka. LSGH ako. Ano bang school mo?
Don Bosco. High school. Yeah. Parehong magandang eskwela. Yeah. Mas maganda yun sa amin kasi paglabas mo may palengke na kagad. Eh. Ayos. Tapos may nagbebenta ng ham. Ganun. Kaya lang, pag bumaba sa Kalentong, nag-iiba yung lasa ng ham. Dahil? Hindi ka, may konting ano eh. Ganun. May konting Ricardo. May halo. Going back, when you hear the word home, kasi you said you moved a lot, what's the first image that comes to mind? Camp Aguinaldo. Literal yung naging bahay ko for, 18 years? So, alam kong bawat sulok dun. Camp Aguinaldo then was yung PNP din, Philippine Constabulary. So, military siya dati. So, since my father and my mother were both military din, nakatira kami sa military camp. So, May krami na nun. may kami na nun. Pero yung housing namin, housing lang ako tumira, nasa Camp Aguinaldo yung housing namin. So, my home, literal na naisip ko, Camp Aguinaldo kasi yun talagang literal na Doon ka lumaki. lumaki. And yung images ko of home is my grandmother. Umabot siyang 100, namatay siya, a few years ago. Kasi Yung nagpalaki sa'yo. Kasi wala yung nanay tatay ko. So that's home. In Camp Aguinaldo, with the image of my grandmother. Kung narinig ng nanay tatay ko to, magsiselos yun. Kasi home, grandmother. Yeah. Diba? O yun, pero yun talaga. Pero yun yung kasama mo Yun lagi, talaga, no? yun talaga. Your parents both wore the uniform, no? Yes. As a child, did you ever fear that they will not come home? At any time? Oo, syempre. Una, they were literally not home in the first place. Tapos minsan umuwi pa, minsan na lang kasi talagang bumibisita lang saglit. Kasi Delikado rin. nadidistino sa ibang Nadistino lugar. sa malayong lugar. Tapos yung mga destino pa ng tatay ko noon, yung talagang mga magugulong lugar. Tapon talaga siya noon tapon. During the time, magulo ang southern part of the country. Tapos yung assignments niya talaga, ano rin siya brusko. So talagang Palaban. hindi palaban. Naging PACC head pa yung airpods ko kasama ni na General Lacson noon, Yes. sa General Baroya. Anti-crime, yeah. Ayun, so iniisip ko noon, buhay pa bang uuwi? Naisip ko madalas yun. Yung mom ko naman, not so much, but because she's a nurse, she makes sure that people are alive. Always a thought in my head that since both my parents are law enforcers, yung grim thought of losing them to their jobs was actually real. So, apektado ako, miski pa paano. And this went on for years. Yes, for years. Even after their retirement kasi sa bawat natutulungan mong tao, meron kang naiipit na tao kasi tinulungan mo yung biktima, yung mga kriminal galit sa'yo. It's a zero-sum game. Zero sum siya. So talagang, thankless job din Masaya sa'yo, may galit sa'yo. Nothing in between. Hindi ka pwedeng maging ambassador of goodwill to everybody. So hanggang kaduluduluhan, iniisip ko yung safety ng magulang ko. Lumaki rin nga ako na, yung tatay ko, hindi rin siya mahilig sa mga security. Pansinin mo ako, wala rin halos wala In fact, maalis ako mag-isa minsan. Tatay ko, ang security niya, ako So, ang midalan ng maaga ako na-expose sa mga firearms, maaga ako na-expose sa realidad ng buhay. I grew up early. Ako kasama ng tatay ko na close-in niya. So, ako yung midalan ng firearm para hindi halata na siyang binabantayan ko siya. Yun yung Pero lagi ka nandun. Lagi ako nandun. When you were a little boy, what kind of a boy were you? Were you the quiet one or the makulit or the one who asked so many questions? Nerdish ako nung bata. Di ko akalain yung siguro mga klase ko nung high school, grade school, di nila isipin na di man ako siga. Nakaupo lang ako sa lunchbox. Ako yung, not for anything, number 1 ako sa class. Tapos bigla yung number 1 ng klase, ngayon, nang babardagol ng abusadong pulis. Diba? Saan napunta yung pinundar mong... Pagka-bookish mo. Pagka-bookish mo. Ngayon, ka? That transformation from being a bookish Ralph Kalinisan to someone who's in Napolcom now was a transformation for a long time. Yung mga teachers ko when I was in high school took pains in explaining to me na hindi lang libro ang buhay. Kung they both died, si Ma'am Marie Reyes at si Noel Salalima, I still remember them. Nilabas nila ako noon They explained to me na when I was in third year na, there's life beyond books. Third year high school. Third year high school ako. We went to some place very not so educational. I will not mention where. Pero that day transformed me.
And mula noon, hindi na ako bookish. Naging leader ako after that incident. And I think that nadala ko. That changed, That changed no? me. That changed me. So, hindi na ako interesado sa yung learning sa books. I'm now interested in learning from people. At naging people-centered person ako since after that incident. And I became a leader after that. What's one lesson that your father taught you without ever saying it? Sabi mo, madalas kasama mo dad mo, no? Pero what's one lesson that he, could be accidental, could be intentional, but something that he taught you without ever sitting you down and saying, anak, ganito yan. Alam mo, yung tatay ko, so hindi talaga siya nagsasalita. So wala Man of akong your makukuha words, lesson sa kanya na Ralph, ganito yan. Naku, wala. Pero nakita ko sa kanya yung pagiging payak. He's the simplest person I've ever met. Even nung general siya, mga t-shirt niya, mga punit-punit. May mga butas. Tapos hindi man lang branded. Wala talaga. Kotse niya noon, second hand. He's not a corrupt cop. He values the surname, Kalinisan. Napakaselan kasi ng apelidong yan eh. Siyempre, Kalinisan, malinis. Tapos hindi dapat madumi. Panindigan mo. Panindigan mo Yes. yan. So, yung tatay-nanay ko, ganun yung obvious na pamumuhay nila. Wala nga kaming bahay. Nagkaroon lang kami ng bahay. College na ako. Housing lang kami. College na So ako. you always lived in the a camp, ano? Tapos yung bahay namin, inutang pa, naalala ko pa yun eh. It was naka-loan, 25% interest rate nun. Kasi This was 1990s, high inflation. high inflation during Inflation wala na, talaga. no? So I salute both my parents. Grabe. So ganun yung pamumuhay na naranasan ko. Kaya abot na abot natin. So without even saying it, yun ang natutunan ko sa airpods ko. Ang nagsasabi sa akin ng bine-verbalize yun, yung lola ko. Lola. Yung lola ko. Siya nagkukwento. Siya yung sinasabi niya na, Rafael, yung mga tatay, nanay mo, laging wala, sinatrabaho yan. Mahalin mo ang nanay, tatay mo. O simple lang kayo, mag-aral ka maigi. Yun lola ko yun. Pero yung actual na nakita ko, nanay, tatay ko, kasi wala they were all working and I could see yung grit and determination of both my parents when I was growing up. What's one lesson your mother taught you that you only understood as an adult? Isa lang ang linyahan niya every single time. Being humble. Airmats ko, parang ba to? Sobrang makatao niya. Gusto niya makisama ka ng tama sa pinakamababang tao. And nakuha ko yun, na-imbibe ko yun. I really make sure na yung treatment ko sa malaking tao, parehong treatment ko sa maliit na tao. Napulot ko yun sa nanay ko. So, humility. Ibang klase yung airmats ko eh. Kaya medyo nalulungkot ako ngayon kasi nakita kong tumatanda nanay ko ngayon, pre. How old is she? She's 79. She's a little sick. So, iba yung feeling na may sakit yung airmats mo, pre. Pero, yun yung parang natutunan ko sa airmats ko. Magpakatao ka, maging humble ka. Rafael, kailangan humble ka. You always remain humble, ha? So, yung anong kinakain niya ng pamilya ko, hindi kinakain ng mga staff namin, yung mga kasama namin sa bahay. Kung meron kung sino man bisita, kung anong kinakain namin, pare-pareho yan. Diba? Walang, hindi siya namimili. Yun ang natutunan ko sa kanya. And hanggang ngayon, ganoon pa rin ako. At any point in time throughout your career, when did achievement stop feeling exciting, if it ever did, and start feeling expected? Sinuwerte ako na Rafael Kalinisan, son of two upright policemen, number 1 in class, leader, acknowledged leader. Kumbaga, everything's magandang career. So parang siya, ang taas na expectation. I really hope I'm living up to the expectation. I'm really trying my best to do that. In fact, my lawyering, 18 years akong public interest lawyer. Ang Tagalog nun, yung lawyer sa mga mahihirap na bagay. Yun yung hindi nagpapayamang lawyer. Tapos, yung sakto lang, pero yung karamihan ng inahawakang kaso, yung para sa tao. It's not about... Hindi siya money-making. Hindi na siya money-making. So, yung quote-unquote achievement, na lang this is yung sukatan na lang na inisip ko, meron na ba akong mansion sa langit? Yun na lang inisip ko sa bawat galaw ko. What I do now, para sa kabutihan ba yan? Totoo lang. Feeling ko, kala ng iba, posturing. Hindi, pre.
talagang... Papogi, akala ng iba, Parang no? pogi na ako. Pero... Totoo naman. Hindi. Sabihin, may pinanggagalingan ako eh. Yes. Ang lalim ng hugot ko, pare, dekada na akong ganito, lumaki akong ganito. I really want to spread hope na sa ibang tao na may pag-asa pa Pilipinas, may magagawa pa tayo, yung ginagawa ko, kung yung medyo yung opisina ko dati, medyo natutulog ng mahimbing sa kamalian, ngayon na nandito ako, pinagbubutihan natin. So I really want to spread hope by being the hope of other people. Yun ang ginagawa ko. So, Just like the people we met today. oo nga, nakita mo pa yun. Yeah. Nakita mo pa yun. Simple people who just want justice and answers. No? Sabado ngayon. Sabado. And may napuntahan sila. Pinapuntahan sila. Inasikaso sila ng Napolcom, yung mga complainant na pumunta ng Sabado, inasikaso. Doon tayo pareho. Ganun talaga eh. Kailangan talaga It tayo gives magbili people, pag-asa. that's, like what you said, it gives people hope na the very people na they depend on, maasahan nila nandun. Even on a Saturday, diba? Even on Saturday. Public service is 24/7. Talagang ganun talaga eh. Walang schedule yan. Walang schedule yan, pre. Yan talaga. What's the biggest failure that nobody knows about? Because it happened before anyone knew your name. Wala pa naman akong one monumental failure. Wala pa naman. Thank God. Pero, syempre, each day, minsan nare-realize mo yung mga small mistakes mo along the way. Syempre, tao ka lang eh. Minsan We're not nagkakamali immune. ka. Wala, Yeah, we're not immune. eh. Pero wala akong isang solid na sumabit. Wala akong ganun. Pero I really try to keep my nose clean. I try to keep my life clean. Yun nga, kasi yun yung burden ng apelido eh. Pero nagkakamali ako, sobra. Hindi ko na nga maalala eh. Siguro yung mga certain household task na hindi ko na nagagawa. Minsan totoo lang, ang number one dapat dun, fixing the bed eh. Natutunan ko. Pagising mo, alis na. Oo, tayo, alis na. Wala akong oras. Yung personal time ko nauubos sa pagtatrabaho. Which is technically also not good. Minsan, yung pinagkainan ko o yung tubig na ininom ko, yung baso doon, minsan naiiwan ko na lang. Andun pa rin. So, naghuhugas ako ng plato ng alas 12 ng gabi. So, wala akong katulong. So, hindi... I do my own chores. So ang thoughts ko dapat solid to sa Pero dahil sa pagmamadali, dahil for other extremely pressing concerns ng ating career, professional life, naiiwan natin ng konti yung personal life natin. I think yun ay mali. And siguro if I may, yung ang fiancé ko, gusto ko pagtuunan pa ng mas mahabang panahon, oras. I'm trying to be more mindful of those personal relationships with my fiancé, those I love, even my friends. Yun, napapabayaan ko ng konti. I'm exerting extreme effort para makabawi ako sa mga taong importante sa akin. What's one insecurity, if you have one, that you've carried since childhood and once in a while still visits you till today? Hindi ba insecurity? Siguro yung feeling ko, shit, sayang, sana. Doon ko gusto ko pang maging Jack, pre. Kaya naingit ako pag nakakasama ko yung mga King Panda, puta na laki. Yun ang gusto ko maging athlete. Yun ang gusto ko. Pag nagkaan ako, gusto ko athlete na ako. Alam mo, if there's one thing that if you became an athlete, you probably would not achieve becoming a lawyer and a CPA at the same time. Kasi wala ka ng oras talaga di ba? Doon na ako, pero iba yung iba yung datingan ng pwede pa naman Pagmasok yung Hans sa kwarto, laki. Sabay tayo si Jig. Ano problema? Hindi mo naman to. Malaki pa ako sa sobrang ang hobby ko na ngayon, eating. Dati, fit tayo. Ngayon, eating na hobby ko Pwede naman, okay naman yun. So, yun ang gusto ko, pre. I want to be more physically active. Kung noon, kunwari na pwede ako mag-rewind, dapat nag-taekwondo ko, mga ganun. Basketball, martial arts, varsity. Yun yung mga ganyan, yung mga trip ko Kaso, wala. Binigay sa akin, ibang skill set So, pero I would love to have that. Kung pwede ba? Who saw potential in you before you saw it in yourself? Number one na talaga, totoo, airpods ko
Fans ko AirPods ko, pero tahimik siya. Pero sa minsan nga magsalita, sa minsan na minsan lang siya magsalita, pep talk yun. So he would encourage me a lot. So if there's really a person who has influenced me a lot na naka-discover sa akin, quote-unquote, syempre, tatay ko, sagot ko to. Pero yung I'm also fortunate, yung napapaligiran ako ng friends and colleagues na supportive. I do not recall being with toxic people. I can't even pinpoint one. Pero ang memories ko ngayon yung mga kasama ko supportive sa ginagawa natin. Kasi hindi naman madali yung ginagawa natin. Pero mo yung public And not interest. everybody will agree. Not Diba? everybody will agree. Yeah. Public interest lawyers. Sino bang may public interest lawyers? Ilan lang ba yun sa Pilipinas? Ilan ba yung willing makipag check and balance sa police nung pleb pa ako sa halagang 12,000 pesos? Walang gagawa niya. I mean, the easy way out was actually to just earn. Siguro naman, nakita mo na, nag-aral din tayo sa ibang bansa. Diba? If I had it my way, inisip ko lang pang sarili. Hindi ka na bumalik. Hindi na bumalik. Wharton Andun ka yun na eh. Wharton yun. boy. Nag-UPenn ka, nag-Wharton ka pa. Diba? So, kung pang sarili lang inisip ko, but I went back because I feel na dapat hindi siya brain drain eh. Feeling ko dapat brain gain yung bansa. So, kung kailangan natin ng pagbabago, babalik ako. So, yun ang ginawa ko. So, yun, anyway, going back sa tanong mo na sinong nakaka-discover, yung people I'm with, lahat supportive mapa kaibigan, tatay, nanay, lola. Sobrang laki na influence sa akin ng lola ko. Ibang klase. Tinamaan ako noon when she died a few years ago. But everyone in my circle are supportive people. And sana magka-banding tayo ng malupitan. Oo. Para masabi ko rin yung si King Panda, supportive din. 110%. Nakakapat. What's something people would be surprised to learn that you're not very good at? Obviously, these questions are not scripted. Hindi ako magaling kumanta. Frustration ko rin yan. Gusto ko magluto, decent enough, pero hindi na nakakaluto. Kasi marami rin basta lahat ng mga pangbruskuhan. Yun, ano tayo doon? Mega tayo doon. Kaya nga... Mga pan-domestic. Hindi lang. Gusto ko sanang mag-taekwondo nung bata O yan. Wala ako dyan. Basta mga ganyan. Basta bardagulan na ganyan. Wala ako dyan. Yung mga physical, Oo, wala tayo dyan. Pang-romansa lang tayo. Hindi tayo pang, Hindi tayo pang-atake. Wala. Kanya-kanya tasking yan. Oo. Alam mo ba na pinag-isipan ko PNPA, actually. Pinag-isipan ko pumasok sa academy. Pero tong nanay-tatay ko, ayaw. Una, ang tawag kasi doon, pag anak ka ng opisyal, anak ka ng Diyos. Yun ang term doon Yun ang police term doon. Anak ng Diyos yan. Pag anak ng Diyos na di umano, sabi nila daw, nagugulpe daw sa academy. Baliktad Daw. Usually pag anak ng Diyos, protect. Diba? Hindi. Daw, sabi nila, I don't know. Wag kang papasok. Ganyan. Magulpi ka doon. Magugulpi ka doon. Di umano. Di man ako jock. Ayan. So, pero pinag-isipan ko nun. In fact, sobrang yung time na yun, I was first year college. Totoo niyan, sabi ko pa nga sa AirPods ko nun, lahat ng mga tao nakikusap sa'yo magpa-exempt sa ROTC. Dati may ROTC pa, may ganun pa Baka pwede akong magpa-exempt. Nagalit sa tatay ko Ano ka ba? Maya ka naman. Dapat ikaw ang huling-huling magsasabi niyan. Imbis na nagpa-exempt ako, nag-NCOCC training ako. So, batak na batak ako nung first year college ako. Doon ako medyo, Naging, ngayon, hindi na Pero, pang-romansa na lang. Pero, sana before pa, yun yung frustration ko, hindi tayo jack. Yan. Sayang. You know, Ralph, you often speak about integrity. When was the first time in your life doing the right thing actually cost you something? I don't remember the first time, but I remember one very painful time. May mga kaso tayo sa QC noon na very influential ang mga iniimbestigahan ko. Yung mga iniimbestigahan ko. In which ending noon, dinispis ko pa rin sila. Ang daming mga umaarbor. Ang daming nagalit sa akin. Hindi ko ma-explain sa'yo, hindi ko nalang papangalanan Pero ang dami talaga. From very surprising, na nawalan nga ako ng respeto doon sa ilan doon sa mga yun. So you had to bend your principles? No, I did not. I did not give in. I dismissed the guy. You dismissed the guy? I dismissed the guy. But yung thought na parang ang dating hindi ka marunong maisama.
Oo. Parang hindi ka marunong makisama. Ah, Sobrang blatant yung ginawa eh. Anong gagawin natin? We cannot. Pero yung nakapaligid sa akin during that time, those set of people wanted me not to do that. Kaya sabi ko nga sa'yo, thankless job to eh. Wala talagang, gagawin mo yung tama, ikaw pa yung mali. Parang, kailan ba naging mali ang paggawa ng tama? Minsan hindi ko maintindihan eh. Siguro po, ma-inspire ho sana tayo sa mga ganitong kaganapan na nakita ho natin na klaro na meron pong maaring puntahan ng ordinaryong mamamayan kapag siya po ay naging biktima ng isang abusadong pulis. Paulit-ulit ho natin sinasabi na ang pulis ng pulis ay National Police Commission. Bawat po rehiyon, bawat probinsya ay meron pong napulkom. Parang gagawa ka na nga lang ng tama, ikaw pa yung nag-aalangan. Parang, ikaw pa nako-question. Ikaw pa yung nako-question. Parang ba yan? Dapat mawala yung kulturang ganun eh. I really want to bring it back to where the norm is to do what is right. Do what's right. Yun, very painful sa akin yung time na yan. Let's just say na thankful na rin ako to some extent kasi misipa pa that brought me up to the National Police Commission. Yun yung kaya we were kicked up because of yung paninindigan natin in the pleb during that time. Ralph, what's one version of yourself that the public has never had the chance to meet? Masaya naman akong tao. Actually, palabiro ako eh. Ang dami niya nagsasabi sa akin. Sir, kala namin suplado ko eh. Because of the nature of your position, Uy, tsaka isipin mo, ang ginagawa natin, pinapagalitan natin yung tiwali, ini-expose natin yung pagkakamali, kino-call out natin on national TV. Siyempre, isipin ng tao, stricto yan sa principal. Alam mo, Corporal kung ganyan na mga klase ng police dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Hindi naman tayo ganun eh. Masayahin tayo eh. Kumbaga, dapat ang buhay masaya kasi sa dami na nga ng problema ng dinadala natin lahat. Dagdagan mo ba? Stress pa tayo, seryoso pa tayo. Dapat, chillax lang, kwela lang. Pero magtrabaho, trabaho. That's why yung public persona natin, akala nila strict tayo, akala nila di tayo na nakakausap, kumbaga suplado, hindi tayo ganun. Totally different. We're a people person. In fact, ang akin nga, gusto kong makausap lahat ng pulis. In fact, I've been going around the country. Ang plano ko, bago matapos yung term ko ng 2031, makamayan ko man lang yung kalahati ng 225,000 na pulis. Dami, no? Gusto ko yung mga pulis na nasa malalayong lugar, nasa municipal police station, nasa, yung tawi-tawi nga, unang linggo ko eh. Yung mga nasa liblib na lugar na pulis. Kay Gobsali. Siyempre. Ma-realize nila na yung napulkom ay para sa kanila. So, hindi yun, hindi kaaway. Yun talaga yun. Yun nga lang, ang na-highlight sa trabahong ito, yung pagkakamali ng ibang mga kasamahan nating pulis. Pero, mali naman talaga. Mali naman talaga eh. Totoo naman, mali naman talaga and I will not tolerate it. Pero kasi hindi sexy enough yung nagko-comment ka sa police, hindi nakapipick up gano'n ng mainstream eh. So, hindi nakikita yon. At syempre yung pagkwela ka, hindi naman nakikita yon sa TV. Diba? Ang nakita nila, yung isang taong binabardagul yung mga tiwaling police. Kaya that's why, hindi nila nakikita yung side na yon ng pagkatao pa. You know, you've spent your life proving that you're capable. When was the last time you felt loved, not because of what you've achieved, but simply because you were Rafael? Every day. Kay Don. So, si Don ang aking inspirasyon, referring to Don Chang. Getting married in December, by the way. Congratulations to us. Congrats. Sana How long na kayo magkasama? 4-5 years. Yan. So, matagal na. Pandemic yun eh. So, si Don sees through me with all my faults, frailties, even my lack of time sa kanya. Nintindi niya yung ginagawa ko at yung mga balakin ko sa buhay na makapagserbisyo sa tao. And that's a difficult thing. And I salute you, Don. Thank you, Don. Mabuhay ka. I love you. Hard to find a partner like that. Oh, hirap. Totoo niyan, I'm marrying late. I'm 46. Dinevote ko talaga yung buhay ko sa public service, Hans eh. Nung bago-bago pa kami ni Don at nung nasa pleb pa lang ako, nakita na niya yung ginagawa ko. Siyempre, toxic talaga yun. Nung nanapulkom ako, I wanted her to see first kung ano yung buhay ko bilang commissioner bago kami magpakasal. So, para maging fair din sa kanya. Hindi naman kasi madali yung ganitong trabaho. Yeah, something that she can accept, no? Yes, kung kaya niyang ma-accept. Buti naman naiintindihan niya, kaya sobra akong thankful sa kanya.
Imagine many years from now, your career will come to an end, you know? The titles that you've been handed will go to someone else. And one day, your grandchildren will find an old photograph of you. They ask, who was Lolo Rafael? Not what he accomplished, but not the position that he held. Who was he? And what do you hope your family would say? Sana maisip nila, simpleng tao lang yung si Lolo. Mahilig lang mangarap. Gusto lang yung pagbabago sa lipunan. Kaya ganyan yan mga apo. Ganyan yan mga anak. Yung lolo nyo, gusto lang yan ng nangarap ng pagbabago sa buhay yan, sa bansa. Hindi mga ganun palang tao, anak. Yung mga ganun ba? I would love to be remembered as someone who just tried to do his share. We can't really change everything. Pero yung sa sphere of influence mo, pwede mo namang gawin ang mga dapat gawin eh. Kaya naman eh. So isipin mo pre, kung lahat ng tao ganun mag-isip. Yes, and it's possible. Possible yun pre. Possible yun. I believe na di lang naman ako mag-isang ganito mag-isip eh. So kung lahat kami sabay-sabay na ganito ginagawa at lahat tayo ganito ginagawa, nako, ganda ng bansa natin. Yun ang pangarap ko. Sana maalala ako ng ganun. Hindi naman ako anak ko ng politiko, hindi naman ako, kasi wala akong ganung pedigree. Ang pedigree ko, mga, yung nagsisilbi lang. So I really want na people to remember me as someone who really worked his ass off just to serve the country. I mean, just imagine your career, just storied career and your training. How many people can actually say they went to Wharton? Very few people, especially Filipinos. Mas nangangalawit lang tayo ng pulis. Diba? Well, somebody had to do it. I had to do it. Somebody had to do it. It's not about glamour. It's about doing what's right. And it doesn't have to be glamorous. It just has to be helpful. And I think, and that's what Ralph embodies, guys. And in the flesh, one of the most feared men, but with a soft heart. And spending a couple of hours with you, Commissioner, it's very enlightening that the human side is worth more than its weight in gold. So, really appreciate Pare, the time. salamat. Idol. Appreciate the time. Idol, King And, Panda. please educate yourselves on what they do because they're here for us. They're here for the normal person. And meron tayong masabihan in any event that we need their help. And they do work their ass off. We were the perfect witness to that on a Saturday morning where everybody else is just waking up, right? So, thank you very much. Salamat, pre. Salamat. So, Thank you. the second row where we make public figures human. I'll see you on the next episode. Hi, this is King Panda of King Panda Garage and the King Panda Show. Please subscribe to my YouTube channel and all our social media channels and visit our website, King Panda PH. At kung nagtataka kayo bakit ako naka-wheelchair, kasi hanggang ngayon hindi nyo pa binibili. So kung binili nyo yung wheelchair, by that time, wala nang stock at tatayo na ulit ako. So I see you guys later.